Welcome back mga ka-lovely friendship. This is Jonah and syempre you are watching the Kasambahay story. Ayan, it's been a while na hindi po tayo nakapag-upload ng ating mga videos kaya this time magkamustahan muna tayo ng bonggang-bongga. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you so much. Na-reach na po natin yung more than 1,000 na subscribers natin. Maraming salamat po. And syempre, ang ating mga number 1 commentators and subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out nga po pala kay Ma'am Maria Ponce. Thank you so much sa pabalik-balik na panonood ng ating mga videos. Kay Ma'am Jacqueline Garcia ng Qatar, shout out. Ngayon lang po ako nakapag-shout out sa iyo, Ma'am. Thank you so much and mabuhay po lahat ng mga kasamahan nating OFW dyan sa Qatar. And to Miss MJ Bontok, thank you so much. And syempre kay Ma'am Camila Sabanal, maraming salamat po sa pamamasyal sa ating munting channel. Yan, follow nyo po si Miss Camila Sabanal sa kanyang Facebook page, I think. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. So, more than a month na hindi po tayo nakapag-upload ng ating mga videos since nagbakasyon ang ating mga amo at tayo rin ay nagbakasyon ng bonggang-bongga sa lugar na kung saan walang libreng wifi. Ayan. So, kamusta po kayong lahat mga ka-lovely friendship? Ganap for today habang nag-aantay tayong gumagawa ng bakur kasi darating na po ngayong gabi ang ating mga amuhan. Yan, maraming amo. Yan. So, sa mga ka-friendship ko dyan na hindi pa nakakakilala or hindi alam kung nasaan ang Asir region. Asir region po is located sa southwest ng Saudi Arabia. And kung familiar po kayo sa Abha or Al-Baha, ito po yung lugar kung saan napakaganda ng klima na kahit summer ay malamig-lamig ang panahon. May panaka-ding ulan and napakaganda po ng lugar. Hindi mo mafe-feel na nasa Saudi ka kasi kapag summer dito sa Saudi, sa kaharian ay sobrang init. Napaka-init pero doon po halos nagre-range lang yung temperatura around 14 to 16 degrees. No? So, malamig-lamig. And alam po natin na ang Abha region ay yaman nito sa agrikultura. Yan. So, yung source of living nila doon sa region na yon is agriculture. Nakahilera lamang po ito kung titignan natin sa ating mapa. Nakahilera ito sa Red Sea. Okay, charing. Konting trivia lamang po mga friendship. Pero, ang gusto ko talagang tumbukin ngayon ay kamusta ang inyong day off nung wala yung mga amo ninyo. Yan, so, parang saya-sayang pakinggan pag day off, no? Day off, yehey! Ikaw, Nida, nag-enjoy ka ba sa day off mo? Yeah. Ayan, si Nida, ang ating bagong ka-friendship sa bahay ni Kuya. Yan. Yan, so, kamusta ang inyong mga day off? Parang sa akin nakakalungkot kasi nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking amo after how many years na paninilbihan sa kanila, parang bad news para sa akin yung nasabi niya na bakit daw nagbibigay siya ng day off. Okay, nanggaling po ito sa kanya mismo dahil sinabihan daw po siya ng kaibigan niya na bakit inaalaw daw niya ang kanyang katulong or mga kasamahan sa bahay, worker, na magkaroon ng day off. Samantalang sa kaibigan daw niya ay hindi niya binibigyan ito ng day off. So, nakakalungkot na balita yon kasi
malamang sa malamang ay mapuputulan or mawawalan tayo ng day off, char. Pero sa mga ka-friendship ko dyan, hanggat maaari, hanggat hawak ninyo yung kontrata ninyo, pwede naman nating sabihin na i-bridge yung gap na yon, yung kaisipan nilang hindi natin kailangan ang day off. Well, hindi naman po tayo mga makina na 24/7 ay maninilbihan para sa kanila. Tayo po, lagi nating tatandaan, tayo po ay mga manggagawang Pilipino, hindi po tayo aliping Pilipino. Okay? Kung ano po yung pinirmahan natin sa kontrata, ay maaari lamang pong ipaglaban natin. Okay? Dahil bilang manggagawa, may mga karapatan tayo. Lagi nating isa sa isip na kahit sa bahay po tayo nagtatrabaho, ay hindi po tayo mga alipin nila para gawin lang nila kung ano yung gusto nila. Ang nakasaad po sa ating kontrata ay entitled po tayo ng isang araw na pahinga sa loob ng isang linggo. Kalimitan, alam ko po, eto na naman tayo, magkakaiba po tayo ng sitwasyon, magkakaiba po tayo ng mga amo, magkakaiba po tayo ng kaisipan. Marahil marami sa iba ay okay sa kanila na wala na silang day off dahil tuwing siguro may mga araw naman na libre sila at mas marami yung papetics na lang na oras nila. Pero kung susumahin po talaga natin yung karapatan natin, kailangan i-exercise natin yung ating karapatan. Dahil kung hindi natin ine-exercise ang ating karapatan, dito po nagsisimula ang pang-aabuso. Well, in fact, last 2023, mismong nanggaling po sa ating Philippine Ministry of Labor na they have reached actually an agreement with the Saudi government, with these Saudi people na kailangan talaga sa ating kontrata nakasaad sa bullet number 2 na merong pahinga ang isang kasambahay. Okay? Pahinga in the sense na hindi mo naman kailangang lumabas kung hindi mo talaga gustong lumabas. Pwede ka naman sigurong mamahinga sa loob ng iyong kwarto at gawin mo yung time na yon para makipag-communicate sa iyong family. Tawagan mo yung mga pamilya mo, yung asawa mo, o yung jowa mo, kaibigan mo, o kahit sino mang kachismisan mo doon sa araw na yon. Upang pagkatapos ng araw na yon, edi bakbakan ulit sa trabaho. Diba? Huwag kang magagamit ng cellphone mo during working hours. Okay? Gamitin mo yung ibibigay sa yung araw ng day off mo para magdududot sa cellphone mo. 'Di ba? Parang mas maganda yung ganun. Pero meron din kasing mga kasamahan nating kasambahay na pumapayag na sila na hindi na kunin yung day off nila. Pero sabi ko nga, bilang manggagawang Pilipino, kailangang i-exercise natin yung karapatan natin. Mismong ang kaharian or Saudi Arabia ang nakipag-ugnayan sa ating embahada, ang ating embahada nakipag-ugnayan at sila ay gumawa ng agreement na ang manggagawang Pilipino ay magtatrabaho sa kanilang bansa pero dapat bigyan din nila ng isang araw na pahinga ang kanilang worker at ito ay sinang-ayunan naman ng bansa nila. Okay, pumayag din naman sila. So, marami kasi sa ating mga amo ang hindi pa well aware sa ating mga kontrata. Kaya kung maaari lamang ay kung sinabihan kayo na hindi kayo entitled ng day off, siguro po pwede rin ninyong pakiusapan sa magandang paraan at ipaliwanag sa kanila kung ano yung pinirmahan nilang kontrata. Kasi ang kontrata po, yan po yung bond ninyo ng iyong employer at ang kontrata ang siyang pumoprotekta din sa'yo bilang manggagawa. Okay, mga ka-friendship. So, sana po sa munting video natin na to ay may napulot kayong kahit konting idea na
Kung karapatan mo, ipaglaban mo, pero wag ka naman pong makikipag-away, sabihin mo sa maayos na paraan. And syempre, lahat naman ng bagay ay nakukuha sa mabuting usapan. And syempre, ito nga po tayo, depende po sa inyo kung ano din yung kagustuhan ninyo. Maaring hindi ka naman lumabas na mag-day off na maglagalag sa labas, maaring mag-day off ka na magpahinga ka lang sa iyong kwarto. Kasi isipin po natin palagi na hindi po tayo makina. Ayan, so syempre kung kayo po ay nagkasakit, wala po kayong mabibiling spare parts. Kaya kailangan ninyong magpahinga. Huwag abusuhin ng katawan. And syempre, laging tatandaan, kung may problema, manalangin at huwag magpaka-stress. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may napulot kayong konting idea. And syempre, this is Rona. And ciao lang. Bye!